budget distribution for an outreach program. So, total budget, 20,000 pesos. So, ito ang tinatawag na pie graph. Isa lamang ito sa mga uri ng graph na ginagamit para ma-represent ang data. So, pie ang tawag kapag pabilog yung graph. So, pie graph. So, ang tanong dito, what is the total budget allocated for food and supplies combined? So, kapag kinumbine daw yung food at saka supplies, magkano ang total budget? So, ang given dito ay percentage. Kaya dapat marunong kang mag-convert ng or marunong kang kumuha ng percentage ng isang number. So, ang pie graph, dinidivide siya, depende sa percentage. Halimbawa, dito mas malaki dahil 40% yung para sa food. So, 25% ang para sa transportation, 20% ang para sa supply, 10% para sa miscellaneous, 5% para sa emergency reserve. So, minsan, ang pie graph ay gumagamit ng kulay bilang palatandaan. So, halimbawa, dito ay kulay green. Tapos, sa gilid, isusulat nila kung ano yung legend. So, bali, hindi nila susulatan na food yan. Dito nila sa gilid isusulat. So, halimbawa, mayroong drawing dito na maliit na box tapos kulay green. Or let's say blue na lang. So, halimbawa, blue ang kulay dito. Tapos, meron ditong kulay blue na maliit na box. Tapos, nilagyan nila ng food. So, iyan ang iyong legend or palatandaan na itong 40% ay para sa food. So, bali dito ka magbe-base sa legend. So, dito sa atin, isinulat na lang natin sa gilid dahil wala tayong iba't ibang kulay na magagamit to represent. So, ngayon, ang tanong, ulitin natin, total budget ng food and supplies. So, ang hanapin mo kaagad sa pie graph, nasaan yung food, nasaan yung supplies. So, ang food ay 40%. Ang supplies ay 20%. So, i-combine mo yan dahil yung combined or yung total ang hinahanap. 40 plus 20, that is 60% bale yung total ng food and supplies. So now, paano mo malalaman kung magkano ang total budget? Magkano ang 60%? So dito mo ibabase sa total budget kasi total budget is 20,000. Kaya hahanapin mo ang 60% ng 20,000. Kaya sabi ko nga, dapat marunong kang kumuha ng percentage ng isang number. So, i-multiply mo lang yan, ang 20,000, i-times lang natin ng 0.6. Bakit 0.6? Kasi, ang 60% in decimal number ay move ka lang ng dalawang decimal place to the left, magiging 0.6 yan. At yan ang gagamitin mo pang multiply sa 20,000. So, 20,000 times 0.6, that is 12,000 pesos. Ito na bali yung final answer na combined food and supplies. Pwede rin na kunin mo muna ang 40%, kunin mo muna ang 20% ng 20,000, tsaka mo sila i-add together. Pero para mas mabilis, add the percentage, 40 plus 20, 60%, kunin ang 60% ng 20,000, yan na ang combined para sa budget ng food and supplies. So, halimbawa, ang tanong, how much is allocated for miscellaneous? So, hanapin mo, nasaan ang miscellaneous? So, ang miscellaneous, according to the pie graph, ay mayroong 10% na budget. So, magkano ang 10% ng 20,000? Cancel ka lang ng isang zero. That is 2,000 pesos ang para sa miscellaneous.